Hello sa inyong lahat! Nandito na naman ako para sumagot ng another comment dito sa aking YouTube channel. Ang comment naman ni Cherry Fresh ang aking sasagutin. Ma'am, may caregiver po ba sa Spain? Ayan, once na kayo ay caregiver or ang experience nyo ay caregiver at pupunta kayo dito sa Spain, pwede naman kayong magtrabaho as a caregiver din. Meron tayong mga kababayan dito na dumating sila dito at nagsimula silang magtrabaho as a caregiver. Katulad ng kaibigan ko na nagtrabaho din ng Taiwan, din nagtrabaho ng Poland. Kaya lang medyo matagal na ito kasi mas nauna siya sa akin pumunta dito sa Spain. Kaya nasa mahigit na 6 years na siya dito. Ang naging trabaho niya dito ay caregiver doon sa isang matanda. Bali, ang alaga nila ay isang matanda. Tapos, ang kagandahan, dalawa pa silang Pilipinang nagtatrabaho doon sa isang matanda. Matandang lalaki yung kanilang inaalagaan. Bali kasi syempre, may day off naman. Kailangan, pag nag-day off yung isa, may papalit. Kaya dalawa sila. Napakagaan ng trabaho nila doon dahil isang lalaking matanda lang ang kanilang alaga. Tapos, yung lalaki naman na alaga nila o yung matanda ay hindi ganoon kahirap palagaan kasi hindi pa naman ito bedridden. Medyo may kaya lang talaga yung pamilya. Kaya lang, ang pangit lang dito kasi ay yung mga holiday dito sa Spain ay hindi nila holiday. Ang talagang day off lang nila ay kung ano yung day off nila. Tapos ang day off lang nila ata ay pag hindi ako nagkakamali ay same lang din. 1 day and 1 half. Bali, 1 and 1 half ang day off nila. Kaya lang, mag-alternate sila o mag-uusap sila nung kanyang kasama kung maghahalinhinan sila kung ano, halimbawa may importanteng pupuntahan yung isa ng weekends, eh di magpapalit sila. Kailangan talaga lamang ay may maiiwan doon sa matanda para makapag-day off. Pero meron isa sa kanila na naka-specify na Saturday or Sunday, yun ang day off niya. Mag-change na lang sila kapag may importante silang aasikasuhin. Ang pangit lang doon sa trabaho ng kaibigan ko ay yun nga, marami kasing holiday dito sa Madrid, hindi sila mag-holiday. Tapos, ano naman sila, hulpaga naman sila doon. Kaya lang, hindi ganoon kalaki ang sahod, lalo na kapag bago ka lang. Kasi, ang alam ko, yung latest na alam ko doon sa kasama niya, ay bago, kaya medyo mababa yung sahod. Pero yung kaibigan ko, dahil sobrang tagal na, tumaas na rin yung sahod niya. Tapos, meron ako nakausap dati, medyo matagal na rin, mga 2 years ago na yung nakakaraan. Naglalakad ako dyan sa may Bravo Murillo, may nakausap akong kababayan natin at followers ko din siya dito sa YouTube. Siya pala ay nagtatrabaho sa isang bahay lang din, pero matanda ang kanyang inaalagaan. Pero napakalaki ng sahod niya, nasa nakalimutan ko na kasi ang tagal ko na huling usap namin. Pero ang laki ng sahod niya. Kaya lang wala siyang day off. Pero pwede naman siyang lumabas. Halimbawa, 2 oras, lalabas siya para bilhin kung ano yung kailangan niya. Pero sobrang laki talaga ng sahod niya. Dito kasi sa Spain ay talagang swertihan lang makahanap ng okay na amo at okay na trabaho at syempre okay na sweldo. Kaya yun. Tapos, kung halimbawa naman sa simula hindi pa kayo nakahanap or kahit naghahanap kayo ng priority nyo kasi ay magtrabaho kayo as a caregiver, hindi ganoon kadaling makapagtrabaho as caregiver. Yan kasi ay swertihan. Naswertihan lang nila na sa paghahanap nila ng trabaho ay may mga employer na naghahanap para alagaan ang kanilang mga magulang. Pero hindi ganoon kadami. Ang mas marami dito kasi ay mga amo na naghahanap para sa kanilang mga bahay, para may mag-alaga ng kanilang bahay, maglinis, at mag-alaga ng kanilang mga anak. Yan ang karaniwang trabaho dito. Pero kung halimbawa, in the future, gusto mo talagang magtrabaho sa home for the aged, pwede naman. Kaya lang may qualification na kailangan mong gawin. Meron dito na kailangan mong mag-enroll. Ito ay nasa 1 year. Tapos,
kailangan dito ay marunong ka mag-Spanish kasi ang balita ko ay wala na atang, di ko lang alam kung may available na teacher na marunong mag-English kasi ang latest na balita ko ay dapat marunong ka ng Spanish kasi yung pagtuturo doon ay naka-Spanish. Yung teacher ay Espanyol, kaya kailangan marunong ka mag-Espanyol. Kasi hindi ka makakapagtrabaho sa Home for the Aged kapag hindi ka marunong mag-Espanyol kasi hindi mo maiintindihan na syempre yung matatanda kasi ngayon ay hindi marunong mag-English, kaya dapat marunong ka mag-Espanyol. Ayan, at saka yung qualification mo doon kung saan ka man galing, kung ikaw man ay caregiver, graduate ka o may certificate ka ng caregiver, kailangan mapa-accredited mo yan dito sa Spain bago mo magamit. Tapos, swertihan. Pero ang alam ko, kapag nag-aral ka doon, ay tutulungan ka naman nila na makahanap ka ng trabaho o makapag-apply ka doon sa mga home for the aged dito sa Espanya. Kaya sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho as a caregiver dito sa Spain, ay pwedeng-pwede naman. Siguro dahil mas tranquila kayo or mas hindi kayo masyadong stress kasi ang priority nyo lang ay yung matanda. At hindi kayo ganoon mas mahihirapan. Kaya lang syempre, kung depende yan sa matanda na aalagaan nyo, kung ang matanda ay laging gising ng hating gabi, or depende kung ano yung matanda na aalagaan nyo. Meron din mga kababayan tayo na nasa probinsya, kahit lalaki ay pwedeng magtrabaho as a caregiver. Depende lang talaga kung mataon o timing na kayo ay makahanap ng employer. Kaya sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho as caregiver, pwedeng-pwede naman. Kaya lang, tulad ng lagi ko sinasabi, ay depende lang sa swerte. Kasi nga, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may swerte. Pero syempre, hindi lalapit ang swerte kung hindi mo rin hahanapin. Hinahanap din po yan sa pagkakaalam ko. Ayan naman tayo naman ay magkakaiba din tayo ng pananaw sa buhay. Kaya ayan, sana ay masagot ko ang video o ang katanungan ng ating kababayan. Kaya kung sino man sa inyo ang gustong magtrabaho dito sa Spain ay pag-isipan nyo ring mabuti kasi hindi talaga ganoon kadaling maghanap ng trabaho dahil sobrang dami na ng mga tao na tumatawid at pumupunta dito sa Spain para maghanap ng trabaho. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at gagawa pa ako ng maraming videos para sa inyong mga katanungan. Sana huwag kayong magsawang manood at sumuporta at mag-comment sa mga videos na ginagawa ko kung meron kayong gustong malaman. Ayan, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod kong video.